Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Uy, teka lang, nagmura na nga ba talaga ang mga bilihin? Hindi. Hindi. No. Yes. Yes po. Naglibot-libot ang aming team matapos ang ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kasi sa kanya, nagmura na raw ang presyo ng basic commodity sa merkado. Kaya naman nagtanong kami sa mga tunay na apektado, mga ordinaryong Pilipino. Mas lalo siyang tumaas ngayon. So parang talagang dumoble yung pagtaas. Kasi nga po yung mga sibuyas natin, yung kamatis, matataas. Repolyo, mataas din. For example, may dala kang 500 or around 1K, yung purchasing power niya napakababa na. Bumaba naman po siya. Parang makakatulong po yun sa sa mga tao kasi bababa na po yung mga bilihin na kailangan nilang bilhin. Ano po yung mga particularly na mga bumaba po ng presyo ng produkto po na nakita niyo? Siguro po baboy, ganun. Mga bigas. Di ko lang for sure Kasi napansin lang namin yung iba naman nagmura pero may iba pa rin na nanatili pa rin na mahal. Pero ngayon, awa ng Diyos, puro sariwa isda. Mababa po ang bigay sa amin. Kaya mababa rin ang benta. Kung titingnan ng price monitoring data ng Department of Agriculture, tila malayo sa katotohanan ng bumaba na ang presyo ng mga bilihin. Halimbawa na lang sa presyo ng local at imported na special rice. Kung dati ay umaabot lamang ito sa 52 pesos per kilo, ngayon ay pumapalo na ito sa 60 pesos. Ang asukal naman, kung dati ay 70 pesos per kilo, ngayon ay pumapalo na sa 110 pesos. Mas magaan ng 10 piso kumpara sa presyo nito noong January, pero masakit pa rin sa bulsa. Ang sibuyas naman, kung dati ay 80 pesos per kilo, ngayon ay 180 pesos na. Malaking gaan kumpara sa 700 pesos per kilo nito noong December 2022, pero masyado pa ring malayo para sabihing nagmura na ang bilihin. Ang bawang naman, kung dati ay 120 pesos per kilo, ngayon naman ay pumapalo na ito sa 150 pesos. Miski ang presyo ng karneng baka, baboy at manok ay nadagdagan din ng humigit kumulang 100 pesos per kilo kumpara sa nakaraang taon. Ang isang Facebook post na ito naman, pati raw fishbowl, nagmamahal na. Madaling ipagmalaki ang progreso kung hindi ka bilang sa mga Pilipinong kinakailangang magigpit na kanilang mga sinturon araw-araw para lamang hindi magutom. Ikaw, anong say mo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Joash Waliman po para sa Fight.